Yan oh. Naka-check ang langis niya oh. Babagong galing sa maintenance ito. Yan oh, nag-alarm yung langis niya, tapos tumiri kami dito sa kahabaan ng anong lugar to? Dangwa. Ayan, so may pasyente pa kami sa likuran. So kailangan naming makauwi. Ayan oh, pakita mo yung pasyente oh. So yung ginawa ng Mitsubishi oh. So ito, kapapasok lang ng maintenance natin. So pakita nito na wala kang mga sukat. Ayan oh. Sige, papasok kami doon kuya, pupunta kami. Ayan oh, kami maintenance lang nito. Kapapasok lang ng maintenance. Alin ba yan? Ito yung resibo niyan. Ayan yung maintenance. Papalitan nyo ng unit to. Tapos naka-check yung engine natin. Nakalagay walang langis oh. Walang kalangis-langis. Hindi ko alam kung anong ginawa nila. So i-request namin ng replacement ang makina nito dahil siguradong hindi tatagal ang makina nito o naigahan. Hindi tatagal dahil natuyuan eh. Ayan oh. So kuya ako na. Ayan, so ito oh. Tingnan nyo. Walang kalangis-langis, tuyong-tuyo oh. Oh, papasok ulit. Pakita mo nga ito oh. Ayan. Oh. Yan oh. Walang kalangis-langis. Oh, ulitin ko ulit ha. Baka sabihin nyo, niloloko ko kayo. Ayan, oh, ipapasok ko ha. Ayan. Oh. Ayan. Walang kalangis-langis oh. Oh, wala oh. Na sahid eh. Sahid. Tuyo. So ito. Ayan oh. Hindi ko yata may video na maayos. Ayan. Makikita nyo to oh. Wala palang takip oh. Tumalsik. Sumaring hindi nila hinigpitan to. To. Nasa kamay ko na to. Ayan oh. Saan na to? Hindi ko makita. Yan. Ito. Yan oh. So medyo nasa ilalim ako kaya hindi gaano makita. Yan. Ito. Yan. Pumasok kuya? Oo. Kaya lang, ano kaya, dito magas. Pero kahit makauwi lang. Oo. Sige, bahala na ng Mitsubishi dyan. Sige, yun. So ginawan muna namin pasamantala na kahit matakpan lang muna para lang makauwi kami. Yung tumulong sa amin na Tira yung ano, hindi nyo nilagyan ng tornilyo yung crankcase. Kaya walang langis. pangalan mo kuya? Bal. Si Sir Bal. Ay, Thank you po, walang malay. Salamat kuya. so, ayan, napanood niyo yung video na unang problema natin no, sa preventive maintenance. Kaya nag-request tayo na papalitan ng bago dahil alam naman natin na hindi tatagal yung sasakyan na natuyuan ng langis. So ito ngayon yung sasakyan na pinalik sa atin, pinalit sa atin. So unang napansin nga namin is yung kalawang doon sa ilalim ng ating pinaka-rotor ba ang tawag dito or brake lining. After natin nga yung first cleaning natin, nakita na namin yung mga scratches na yan na lumabas. Ayan, medyo nagba-blur yata. Ayan oh, may mga gasgas siya dito. Okay, good day. Ayan, so ngayong is January 2, 2024. So magagawa lang kami na dapat ang ginagawa namin is trabaho, no? Magre-renew ng DTI, magre-renew ng permit. So ang gagawin natin ngayon, January 2, is magagawa tayo ng complaint sa DTI. So tungkol pa rin ito doon sa tawag doon sa sasakyan na niload natin na may problema. So dadalhin na natin sa DTI yung problema. So through email lang naman din ang gagawin. Gagawa lang kami ng report ngayon. Then ayun, sasabihin lang naman namin kung ano yung totoong nangyari lang naman na i-explain natin. So habang gumagawa kami dito, ipaparinig ko pala sa inyo muna, hindi naman siguro bawal yung voice record na napag-usapan namin noon. Yun yung time na talagang sumabog na tayo sa galit na nag-upload tayo ng video.
Para marinig nyo rin yung napag-usapan namin. Ano? Ma'am, yun din ang kinasasama namin ng loob kasi alam naman nila ang sagot doon eh. Alam nila ang sagot doon sa nangyari. Wala namang ibang solusyon ma'am yun kundi papalitan eh. Ay, ano na rin po yan, ay-discuss na sa amin. Ang sinasabi nga namin ma'am, kahit na saan kami tumakbo niyan, kahit na saan manggaling yung sasakyan, kung hindi matatanggal ang brake plug niyan, hindi matatanggal yan kung naikabit ng maayos. Yan na yan yung pinapangganag namin. Hindi nyo makikita yan ngayong araw o ngayong taon na ito. Sabi ko nga ma'am doon sa sinabi ko, in-explain ko na rin dyan sa manager nyo na sir, ayaw namin, kaya kami kumuha ng brand new sasakyan, ayaw namin ng sakit ng ulo. Ayaw namin yan. Para kami kakong kumuha ng bato na ipinukpok namin sa ulo namin kung yan pa rin ang na ibibigay nyo sa amin eh. Kasi wala kaming pagkukulang. Wala kaming pagkukulang sa inyo. Wala kaming pagkukulang dyan sa sasakyan. Kung ano yung dapat namin sinunod namin yan eh. Ang problema ma'am, titingnan namin kung kakayanin ng budget namin. Kasi ang sasakyan na yan, service ng mga anak ko yan eh. Service na pasok sa school. Oo, yun nga rin yung talaga sabi ko, pinagpasalamat ko na rin sa Diyos. Nung time na natira yan, ako ang driver, hindi yung anak kong babae. Ako yan, hindi ko yung malis ma'am. Makati, umikot lang kami ng Makati kasi nagdala kami ng mga anak ko. Sa ikot ng Makati, may pinundo kami. Then after nun, huminto na kami. Siguro malayo ang kilometrahe niyan kasi nga namasyal kami ng mga anak ko, nag-ikot-ikot kami sa Makati eh. Sa North Caloocan kami umuwi ma'am. Halos 30 kilometers na nga yun ma'am eh. Saka hindi yun ang issue talaga ma'am eh. Kahit sa kami tumakbo niyan, kung wala magiging aperya sa sasakyan, wala magiging aperya. Makikita niyo yung sasakyan namin ma'am, walang gas-gas yan, malinis. Loob at saka labas, malinis, maayos. Wala kaming rason ma'am eh para mag-take advantage sa sitwasyon na ito ma'am na magpapalit ng sasakyan. Wala sa ngayon, hindi kita masasagot ma'am. Kami ay papunta sa emergency, nasa ICU ang kapatid ko. Hindi ako makakapag-desisyon kaagad ngayon, hindi ako makakadagot ng phone. Pasensya ka na. Mamaya siguro pag maluwag at kalmado na ang utak ko ha. Pauwi kami ng Mindoro ma'am, nasa ICU ang kapatid ko, kaya pasensya kayo muna. Kaya pumunta ako kagabi, sabi ko nga, yung galit ko na doble-doble kasi kita yung kapatid ko. Alam mo, ngayon ma'am, naiiyak ako. Totoo lang. Bigyan nyo muna kami ng magandang sagot. Bigyan nyo kami, emailan nyo kami ng magandang sagot na magiging kampante kami, na magiging pabor sa amin kahit konti na pabor lang. Yung abala sa amin ma'am, hindi nyo na masusukat yan eh kung yung abala, yung stress na naibigay sa amin ma'am, hindi nyo na kayang bayaran yan ma'am eh. Yung sakit na nararamdaman namin ma'am eh. Ang kita masasagot lang ngayon, nagdadrive ako nang napunta kami ng Mindoro, nasa Skyway ako ngayon, pauwi kami ng Mindoro, papasangas kami. Titingnan ko mamaya kung may didelete ko yan kasi wala rin kami, baka wala signal or something. Titingnan ko ma'am, bigyan nyo muna kami, emailan nyo kami ng magandang sagot ngayong araw na ito sana na makita namin. Baligtatan namin sa sasakyan na yan. Sige pa, pakausap ko na lang mo si Miss Marites ha kasi hindi ako makadrive ng maayos eh, baka mahuli ako dito sa Skyway. L3 kasi ang dala kong sasakyan eh. Sandali. Ma'am, alam na ng manager niya yan, ma'am. Sinabi na po namin sa kanya yan. Friday po, bigyan nyo kami ng feedback. Pero, natapos ang Friday, wala pong feedback. Dyan eh, tantay ko yan. Gabi yan, hindi kami makatulog. Nag-iisip kami ng mabuti, lahat ng payo, pinakinggan na namin. Pero hindi. Di ba, hanggang Friday. Ngayon papunta kami ng Mindoro. Nasa biyahe po kami ngayon. Kaya hindi namin masasabi yung desisyon na gusto nyo eh. Bigyan nyo po kami ng resolution na pabor naman sa amin, ma'am. Kasi babayaran po namin yung sasakyan
napag-usapan namin nung in-upload namin yung kauna-unahang video, which is yun nga, nagdesisyon sila na papalitan nga yung sasakyan. So yun yung naging desisyon. Then naghintay kami ng from September 7 yan ha, September 7. Then nag-upload kami ng video is October 10. Tama ba? October 10 na, no? October 10. Okay, so pauwi kami ng Mindoro noon nung in-upload namin yung video kasi yun yung time na halos sumabog na kami sa galit at sa stress kasi nagsabay-sabay kami. Yung kapatid ko is nasa ICU nung time na yon. Nung kausap ko nga si yung representative ng Gateway is halos maiyak-iyak na ako. Naiyak na talaga ako sa sama ng loob kasi nagsabay-sabay yung problema namin nung time na yan. So sa ngayon naman medyo naayos na rin naman yung kapatid ko kahit paano. So ayun, kaya umabot sa ganito din. So ang sabi nga namin maayos lang, wala na kaming pag-uusapan. So tumagal nga siya hanggang December 15. So imagine nyo kung gaano kahaba ng pinaghintay na namin. From September 7, October, November, December 15. So pinadala na sa amin ang sasakyan. So meron pa dito mga voice message, voice record na nakopy namin habang kausap namin sila. Meron din yung voice record ng hinahagilap namin kung sino man ang representative ng Ebolander na wala ring nakipag-usap sa amin. Kaya talagang alam niyo yung galit na nararamdaman namin, yung pasensya na talagang naubos. So ayun. So ngayon ang ginagawa namin is yung report nga kay DTI. So dadali na namin kay DTI yung problema. So tinatype niya ngayon. So email na lang naman ang ginagawa doon sa report, hindi na yung pupunta ka pa sa DTI para mag-file ng complaint. So through email na lang. Hindi ko alam kung ano isasagot nila ha. Siyempre alam natin na matagal ito dahil dadaan pa ng DTI. Dapat doon natapos na eh. So yun nga, ulitin ko lang pala ulit na September, October, November, December 15 dinala dito yung sasakyan na yun nga yung nililinaw ko na gabi yun i-deliver na dito mga around 5 o'clock na. So dito na sa din sa opisina nagkaroon kami ng permahan, which is sabi ko nga sa inyo nagtiwala na ako eh dahil doon sa binitawan nilang salita na maayos yung sasakyan, good, brand new ulit nang ipapalit nila na maayos na maayos. So yun yung talagang nagtiwala ako. Kaya nung dumating nga yung sasakyan, marami kaming ina-assist din dito sa opisina. May mga customer din ako na nandito. So ayun, hindi ko na na-inspection talaga yung sasakyan nung time na yun dahil gumabi na eh, madilim na rin. So talagang buong-buo lang talaga yung tiwala namin. Kaya sabi ko, kung na natin inspection, okay na siguro yan. Nakita ko na yung appearance. Then hinatid pa nga niya yung tawag doon yung ahente. Hinatid yung anak ko unang nag-drive noon palabas kasi hinatid niya yung ahente. Tapos nung bumalik dito, so pinark na lang namin din yung sasakyan. Then kinabukasan, yun yung in-inspection namin nga yung sasakyan na sabi ko bakit may mga tawag dito gas-gas and may mga kalawang. Actually tinawag namin kaagad yan. Nandito rin nasa voice message din yan. December ano to men, December 16. Okay. So unang tawag namin is December 16. So tingnan ko kung na-record natin. Sige. So saka na natin itatakal itong mga voice message na ito para na malinaw ha kasi voice call, voice message, voice call no. So yung tawag kasi dito is naka-record sa amin. Ayun nga. So dapat yun isa tapos na eh noong December 15 kasi nga tinanggap na namin eh. Sabi ko tanggapin na natin nga yan para wala na tayong maging problema at wala na tayong dadalhing problema sa 2024, which is ito pa rin nga unang araw pa lang, unang araw ng trabaho dapat natin. So January 2, 2024 is ito ang ginagawa namin DTI. So dapat ang gagawin natin ay magre-renew ng permit sa DTI. So hindi renew ng permit ang inuna natin kung hindi yung complaint na nangyari sa atin. So, yun yung stress na nangyayari, di ba? Napakahirap para sa amin. Nagbabayad ka na, stress ka pa, kaya ka nga mo ng brand new is
Ayun, stress ka pa. Okay, so mamaya tingnan ko lang ulit. Ipopost muna pa samantala pala kasi nagpo-focus lang ako doon sa report na ginagawa namin. So handwritten na ginagawa namin lang and kailangan i-type para doon sa report natin sa... Pero update ko rin kaya ang report na magagawin natin sa DTI kung anong mangyayari. So idadaan muna natin sa legal. So kasi ang gusto nga sana namin, ang gusto lang naman namin maayos eh. So tinanggap na nga namin yung mga bayarin namin sa bangko na hindi naman namin nagamit yung sasakyan para wala nang problema. So, ayan. May gusto ka ba sabihin sa mga viewers natin? Wala pa. So, hindi tayo naka-live hindi naka-live eh. So, i-upload natin ito para mai-update din namin kayo sa nangyari. So, ayun nga. Dapat yun December 15. Natuldo ka na yung problema eh. Hindi ko rin alam bakit yung sasakyan na ito na pinadala sa amin ay hindi nila idinaan sa inspeksyon, hindi nila tiningnan kung may magrereklamo ba yung customer. So naipakita ko naman sa inyo yung mga gas-gas, kalawang, yung kalawang doon sa may part ng makina, yung corrosion. So hindi naman katanggap-tanggap, nababayaran natin ng ganun kalaki. So actually ang price niya is 1.68 million ang halaga ng sasakyan na binabayaran natin. So, hindi naman katanggap-tanggap na ang na-receive nating sasakyan is alam naman natin na hindi naman talaga masasabing brand new. So, pwedeng brand new sa papel, brand new sa record nila. Pero sa appearance ng sasakyan, sa itsura ng sasakyan, hindi naman siya pang brand new eh. So, yung sasakyan, di ba? Ang sasakyan, kapag ka nadaanan ka nga lang nung nagbibisikleta at bahagyang nagasgasan o na git-git ka nga lang is halos ilaban mo na ng patayan, binubunutan pa nga ng baril ng mga ganun ito yung itsura ng sasakyan natin, may mga kalawang, may mga ganung issue na. So yung pakiramdam naman namin na bakit masaya ba kami. So hindi na nga kami humingi ng kahit na danyos ba, bigyan mo kami ng danyos, bigyan kami ng service vehicle nung Sa time na bahay namin, dahil wala kami nagamit na sasakyan nung time na wala yung sasakyan na yun na binalik namin. Wala na kami hiningi. Okay, sandali may yung aso. May kinakahulan. Marami kasi kami alagang aso dito. So yun nga, yung sinasabi din ni Marites. Yung stress namin. Hindi nila nararamdaman yung stress namin eh. So siguro, na hindi rin lang, sabi ko nga, ilagay nyo yung sarili nyo sa sarili namin. Tama ba yung sinasabi ko? Katayuan namin, o katayuan natin bilang consumer. So, mahirap mabigat, di ba? Na may ganito tayong problema na pagdadaanan na hindi naman natin dapat problema. So, binigyan tayo ng problema. So, inay problema na wala naman tayong hinihinging danyos na or basta ibigay lang ng maayos yung sasakyan tapos na, tutuldo ka na natin yung problema. So yun din ang inisip ko, bakit nila ibinigay sa amin yung sasakyan na ganyan na hindi naman dumaan sa maayos na inspection, hindi dumaan sa maayos na proseso. Yung bangko namin, magulo pa ang bangko namin. Actually, meron kaming hindi nabayaran pa sa bangko ngayong December ngayon darating na. Okay. So, sinadya namin yun kasi hindi namin pa alam. Ito kay Evolander dapat na record ito. So, hindi nila kinlaro kung saan ba talaga yung may handle na branch ng bangko namin. Hindi kami makatawag kasi ang tumatawag lang sa amin at nakakausap lang namin is yung mga collector. So tumawag nga, tinawagan lang kami dahil nga hindi kami naglagay ng pondo doon sa bangko. So yun yung time na tumawag lang sila, ang East West Bank. Is alam naman namin na may papasok talaga na billing. So, ayun. So hindi namin alam kung saan, kung kanino ba kami nakapasok na loan. Hindi maliwanag Kasi yung kay Evolander nang galing ng sasakyan na una, then ang nag-handle ngayon is Gateway Motors na nasa kanila yung account namin. So hindi namin alam bakit Evolander ulit yung lumalabas. Saka yung conduction sticker na nakalagay doon sa niloan namin is wala naman din sa amin yung sasakyan. Iba naman yung conduction sticker. So hindi pa malinaw hindi malinaw yung documentation, yung dokumento na ibinigay sa amin. So isipin nyo kung kaano kahabang buwan na naghihintay kami
nadala-dala namin yung problema from September 7 hanggang ngayon, January 2, 2024 na, ilang buwan na. Halos apat na buwan na. 4 na buwan na nating dala-dala yan na para kumuha na lang tayo ng batong pinupukpok natin araw-araw sa ulo natin. So, hindi naman natin dapat ano ba tawag dito? Hindi tayo dapat nagsasuffer sa ganitong problema. Ayun. Nawalan kami ng karapatan sa totoo lang kasi customer kami, nagbabayad kami ng tama, nagbayad naman din kami ng tamang halaga. Kumbaga, hindi makatarungan kasi yung ganitong nangyayari sa amin ngayon eh. Parang kami pa yung nawalan, kami pa yung nahirapan, na imbis naman na maayos naman ang lagay namin ngayon. Wala kami dala-dala ngayon. Hanggang January 1st ng taon na to, may dala-dala pa rin kaming problema. Ay, hindi naman namin gusto to. Eh, yun lang naman ang hiling namin. Yung maayos yung sasakyan na ibigay sa Maayos. And sana maayos na rin talaga yung proseso nila. Maging maayos. Ibigay nila ng tama kung ano yung naaayon sa ating mga consumer. So, hindi naman natin pwedeng sabihin, customers always right. Hindi naman din kami, nasa services din naman kami, nasa services tayo. So, hindi naman laging, pero dito sa sitwasyon namin, kayo na nga, sabi ko, kayo na bahala kumusga. Kung kami ba, may mali, may pagkukulang. Siguro, ang nakita ko lang na pagkukulang namin, yung sobrang nagtiwala kami sa kanila na hindi kami naging magulang pagdating sa mga ganitong bagay. Kasi ayaw namin manlamang eh. Yan ang talagang iniiwasan natin makapanglamang. Kung ano lang, di na baling talo tayo ng konti, basta ibigay lang kung ano yung nararapat na para sa atin. kala namin maganda yung ibibigay sa amin. So talagang yun ang buong nasa isip ko talaga nung time na nireceive namin yung sasakyan. Ginaranti nila na talagang maayos, brand new. Tapos na sana yun, di ba? Maayos, brand new, malinis, sasakyan. Yung makita ko may kaunting alikabok ngayon kasi gabi. Sabi ko, okay na yan, ako na maglilinis. So, saka ko lang napansin nung umaga talaga na puro may mga ganong issue pala. Okay, so magawa na muna ako ng report and babalikan namin ulit kayo and tingnan namin kung may i-update namin kayo dito after nung magawa namin o may pasa namin itong report na ito sa DTI. Medyo busy na rin kami bukas. May mga aasikasuhin tayong siyempre, pang kabuhayan natin para mabuhay naman tayo ng maayos. Ayan. So, dala-dala lang talaga natin yung problema hanggang ngayon pa. So, hindi naman natin pwedeng talikuran, hindi naman natin pwedeng takbuhan, haharapin. So, actually, ang problema hindi naman nanggaling sa amin, nanggaling sa kanila. Sila dapat ang humaharap eh. Sa problema and kami dapat nandito lang, inaantay lang namin talaga dapat kung anong update nila na sir ma'am ganito ganyan, pinaprocess na namin and then habang naghihintay ka, pinibigyan ka ng papadalahan ka ng sasakyan, di ba? Parang masarap sa feeling kahit nasa tanggihan namin yung sasakyan, sige wag na po, may sasakyan naman kaming ginagamit. So parang dadating doon sa time na gusto pa namin tanggihan, di ba, yung mga ganung bagay, pero na dapat ibibigay naman nila. Wala silang So, kahit anong offer sa amin na pampalubag loob man lang, wala kaming naranasan sa kanila. Kung hindi kami magte-text, tatawag sa kanila para mag-follow up, hindi rin sila mag-update sa amin. Nag-aantay na lang kami lagi ng ano bang nangyayari, tatawag muna kami, saka lang sila mag-update. Saka lang ma'am, pipiramahan na po kayo, ganito. Saka lang ganun. Tapos, yan nga, dumating na nga yung billing namin. Ang hiniling na nga lang namin, sana sabi ko magkaroon ng adjustment lang yung bayarin. Kung kailan nila i-release yung bagong sasakyan, doon mag-i-start yung bayarin namin. Which is hindi naman siya nasunod. Sabi nga nila, kung alin yung naunang original na pinirmahan natin, yun yung masusunod na dokumento. So, doon nga ako nagtataka kasi ibang sasakyan na, ibang loan number na, ibang sasakyan. So, hindi ko lang bakit yun pa rin ang nagtuloy-tuloy na loan namin na dapat kinancel na nila and panibagong loan dahil yun nga yung nagkaroon ng issue. So, actually, kaya naman gawa ng paraan siguro yun ng bangko at Evolander dahil sila naman talaga magkausap kami. Hindi naman namin alam kung ano yung napag-usapan nila. Basta pinasa lang namin din yung mga dokumento na yan. Nasabi nila, approve na, okay na. So, ayun. Okay na, may sasabihin ka. So,
gagawin muna namin yung report na ito. Then, babalikan namin kayo kung anong update kay Gateway. Kay Gateway, tama. Kay Gateway and kay DTI. Kung ano magiging response nila. So, January 5 yata ulit. Kung magpapatawag sila, hindi ko alam. Magpapatawag. So, ito. Ilalabas lang namin din yung saloobin namin hanggat hindi tayo binibigyan ng magandang aksyon. So, ang inilalaban lang po namin dito is yung rights, karapatan din natin o karapatan nating mga consumer, karapatan nating mga customer, o karapatan natin bilang tao, bilang Pilipino. Okay? So babalik ulit kami sa inyo pagkatapos ng report sa DTI. Okay.